Sinabi naman sa kanya ni Lee ituring na lang nila itong isang malaking investment at sigurado naman daw siya na babalik din agad ito sa kanila. Kaya, niyaya na nito ang kanyang secretary at sinabi na kailangan na nilang umalis doon. Tinanong naman ni Yuki kung hindi ba muna nila jijisingan ng lalaki dahil baka isipin nito na panaginip lamang ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na matalino si Ampere kaya makukuha din niya ito at meron naman siyang katibayan dahil mabubuhay ito ng mahigit 200 taon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na nakabalik na ang dalawa sa River of Time kaya tinanong na ulit ni Yuki kung uuwi na ba sila o meron pa silang pupuntahan. Inisip muna ng ating bida ang mga nangyari sa kanya at sinabi na kapag ekstraordinaryong mga tao ang kanyang kukunin ay meron itong napakalaking kapalit pag bibigyan niya ito ng lifespan. Nakita nito na sobrang daming naubos sa kanyang oras kaya hindi na daw nito makukuntento ang timekeeper pag kumuha pa siya ng maraming extraordinaryong mga talento. Kaya, tinanong ni Lee ang kanyang secretary kung sino-sino ba ang mga nakalista nilang target na dapat nilang susunod na pupuntahan. Hindi naman ito kabisado ni Yuki kaya kinuha muna nito ang dala niyang notebook para tignan doon ang mga pangalan. Habang naglalakad sila ay sinabi ng babae na nakasulat doon ang alternating current expert na si Faraday, ang chemist na si Dmitry Ivanovich, at ang sikat na scientist na si Orsted. Sinabi naman ng ating bida na lahat ng tao na yon ay malaki ang ambag sa development ng sibilisasyon kaya mukhang kulang na ang kanyang oras para kunin silang lahat sa ngayon. Kaya, sinabi nito na hindi muna sila kukuha ng mga chemist ngayon at magfo-focus muna sa larangan ng electricity. Dahil ito ang pinakauna at importanteng parte sa pag-usbong ng sibilisasyon at paggawa ng mga bagay-bagay ay uunahin daw muna nila ang electrical technology bago ang lahat. Itabi lang daw muna niya ang listahang yun dahil kukunin na lang nila ang mga ito pag nakakuha na ulit sila ng maraming oras. Pagkatapos noon ay dumiretso na agad ang dalawa sa mga tao na bihasa sa larangan ng electricity para gumawa ng deal sa kanila at isali sila sa Eternal Club. Pero, habang ginagawa ito ng ating bida ay patuloy pa rin siyang tinitignan ng timekeeper para masundan niya ang tamang takbo ng oras. Sinabi ng time merchant na umaabot ng daan-daang libo hanggang sa milyon-milyon ang bawat transaksyon niya sa mga talentadong tao na ito. Pero, alam naman daw niya na hindi lang doble ang mababalik sa kanya ng mga ito dahil sa kanilang magiging ambag sa kanilang club. Makalipas ang ilang linggo ng paghahanap ay napunta na sila sa isang lugar at ang petsa nito ay July 10, 1856. Nakangiting sinabi ng ating bida sa kanyang secretary na yun daw ang araw ng kapanganakan ng huling scientist na kukunin nila. Sa loob ng isang karuwahe, makikita natin na pinapakalma ng lalaki ang kanyang asawa na si Juka at sinasabi nito na malapit na sila sa ospital. 3 beses na niyang pinagdaanan ang pagpapanganak kaya alam daw ng kanyang asawa na kakayanin niya ito. Sinabi naman sa kanya ni Juka na parang kakaiba ang pagbubuntis niya ngayon dahil sobrang sakit nito kumpara sa naunang 3. Dahil doon ay galit na tinanong ng lalaki ang nagmamaneho ng karuwahe kung matagal pa ba silang makakarating doon. Sinabi naman sa kanya nito na ginagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya at yun na daw ang pinakamabilis na itatakbo ng kanyang kabayo. Nung narinig at nakita ito ni Yuki ay tinanong agad nito ang kanyang amo kung yun ba ang kanyang tinutukoy na susunod nilang target. Bago niya ito sagutin ay naglakad na ito paalis at sinabi kay Yuki na sumunod lang ito sa kanya agad. Kailangan daw nilang gawa ng paraan ang problema ng hindi pa pinapanganak nilang future employee. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na sumisigaw na ng sobrang lakas si Juka dahil sa sakit. Kaya, nilabas na ng time merchant ang kanyang mahiwagang orasan para tulungan ang pamilyang yun. Ginamit niya ang pampabilis ng oras sa kanilang kabayo para mabilis itong makarating sa ospital. Sinabi ni Lee na yun ang una niyang regalo sa batang yun bago pa man ito mabuhay sa kanilang mundo. Sa loob ng ospital, makikita natin na dumating na din doon ang ating bida at ang kanyang secretary na si Yuki. Habang naglalakad sila sa isang hallway ay narinig nila ang sigaw ni Juka dahil sa sakit ng panganganak. Nag-alala naman doon ang babae kaya tinanong nito kay Lee kung hindi ba nila ito tutulungan. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi niya kailangang mag-alala dahil walang magiging problema dito.
Lahat daw ng ito ay nangyari na sa history kaya sigurado daw siya na magiging ligtas ang nanay at ang bata. Sa loob ng kanilang kwarto, makikita natin na may nagmamadaling madre may dala ng mainit na tubig para makatulong sa panganganak ni Juka. Ilang oras nitong tiniisi ang sakit para sa kanyang anak dahil sa mga panahong iyon ay hindi pa masyadong uuso ang anesthesia. Mabilis nang lumipas ang ilang oras at makikita natin na nag-aalala lang naghihintay sa labas ang kanyang asawa. Nagulat ito at napalingon sa gilid nung narinig niya na merong nagsabi na tapos na ang panganganak. Masayang sinabi sa kanya ng isang madre na isang malusog na lalaki ang kanilang anak. Agad naman itong tumayo dahil sa tuwa at tinanong kung ayos lang ba ang kanilang anak at kung okay lang ba na makita na niya ang kanyang asawa. Makikita naman natin sa di kalayuan na nanunood lang sa lahat ng nangyayari si Lee at Yuki. Masayang sinabi ng babae sa kanyang boss na tama nga ito dahil walang nangyaring masama sa mag-ina. Nagulat naman ito nung bigla na lang sinabi sa kanya ng ating bida na sumunod ulit ito sa kanya dahil meron pa silang gagawin. Kailangan daw nilang tingnan kung kamusta na ang kanilang future employee at siguraduhin wala itong magiging problema. Sa loob ng kwarto ni Juka, makikita natin na nagpapahinga na ito habang hawak-hawak ang kanyang anak. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na din doon ang kanyang asawa na si Milton at sinabi na buti na lang ay ayos lang silang dalawa. Ngumiti naman sa kanya ang babae at sinabing lumapit siya doon para makita nito ng maayos ang kanyang anak. Agad naman niya itong hinawakan at masayang sinabi na kamukha ito ni Juka kaya sigurado daw siya na magiging malakas ito kagaya niya. Habang nanunood naman sa labas ng kwarto ay ginamit ni Lee ang kanyang kapangyarihan para makita nito ang status ng bata. Nakita naman nito na ayos lang ang lahat pero wala pa itong nakasulat na pangalan dahil hindi pa ito binibigay ng kanyang mga magulang. Napatingin naman ang mag-asawa sa harap dahil nagsalita na ang mga madre na nagpaanak sa kanila at sinabi na ayon sa kaugalian ay kailangan ng bigyan ng tatay ng pangalan ang kanilang anak. Habang nag-iisip ay nagulat ang ating bida nung sinabi ni Milton na maganda ba ang pangalang iyan. Kaya, tinignan nito ang kanyang status at habang nag-iisip ng iba't ibang pangalan ang kanyang tatay ay nag-iiba-iba din ang nakalagay dito. Dahil hindi pa rin naririnig ni Yuki ang totoong pangalan nito ay tinanong niya ang kanyang boss kung hindi ba sila nagkamali ng pinuntahang tao. Sinabi naman ng ating bida na tama ang kanilang napuntahan pero kaya ito nangyayari ay dahil hindi pa nakakapagdesisyon ang dalawa kung ano ang ipapangalan nila sa bata. Kaya, nilabas ulit nito ang kanyang mahiwagang orasan at sinabi kay Yuki na oras na para magkaroon din siya ng misyon. Pinabilis ni Lee ng sobra ang oras ng babae at dahil doon ay makikita natin na hindi na kumikilos ang lahat sa kanyang paligid. Dahil doon ay pumasok na ito sa loob ng kwarto at lumapit na papunta sa kanila. Pagdating nito sa tabi ni Juka ay makikita natin na yumuko ito palapit sa kanyang tenga dahil meron itong binulong sa babae. Nung bumalik na sa normal ang oras ay bigla na lang nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa mukha si Juka. Pagkatapos noon ay bigla na lang nitong sinigaw ng malakas ang pangalang Nicola. Dahil hindi alam ng kanyang asawa kung ano ang nangyayari ay tinanong nito kung ano ang kanyang sinasabi. Sinabi naman nito sa kanila na meron siyang narinig na boses at ang sabi nito ay ang dapat daw maging pangalan ng kanilang anak ay Nicola. Sinabi naman sa kanya ni Milton na baka pagod lang ito masyado kaya meron itong naririnig na kung ano-ano. Napalingon naman ang dalawa sa mga madre dahil sinabi ng isa dito na isa itong pangitain galing sa Diyos. Bihira daw itong mangyari sa kahit na sino kaya kung siya daw sa kanila ay susundin nito ang sinabi sa kanya ng langit. Dahil doon ay wala naman ang nagawa ang tatay kaya sinabi nito na ang opisyal na pangalan ng kanilang anak ay Nikola Tesla. Makalipas ang ilang araw ay makikita natin na nasa loob ng isang karuwahe ang dalawa dahil meron silang pupuntahan. Bigla namang tinanong ni Yuki ang kanyang boss kung bakit sa panahon na yun sila pumunta at hindi sa panahong matanda na si Nicola. Tinanong din ito na hindi ba nasasayang lang ang kanilang oras sa ginagawa nilang yun dahil hindi naman nila ito nakakausap. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na si Nikola Tesla ang tao na pinakamalapit sa pagiging isang god dahil sa kaalaman nito at mga nagawa. Hindi daw ba siya interesadong makita ang buhay nito sa sarili niyang mga mata at masubaybayan ang paglaki nito sa pagiging isang magaling na engineer.
Natigil naman ang kanilang usapan nung sinabi sa kanila ng kanilang driver na nandoon na sila sa bago nilang bahay. Nanghingi naman agad ng tawad ang matanda kung nanggigialam daw siya pero tinanong nito kung bakit doon nila gustong tumira kahit madami naman silang pera. Hindi naman na ito pinaliwanag pa ni Lee ng mabuti at sinabi na lang na nagustuhan kasi niya ang lugar na iyon dahil sa mga tao. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang pamilyang Tesla na napatingin sa kabilang bahay dahil meron silang nakitang dumating. Nagtaka ang mga ito kung ang dalawang taong magaganda ang suot ba ang mga bagong lipat nilang kapitbahay doon. Habang pumapasok sa kanilang bahay ang ating bida ay nagkatinginan muna ito at ang mag-asawa. Kaya, agad itong lumapit sa kanila para makipagkilala at sinabi na siya ay si Mr. Lee, isang merchant na galing pa sa silangan. Ngumit naman sa kanila ang dalawa at sinabi na welcome sa kanilang lugar at maging magkakaibigan daw sana sila doon. Natigil naman ang kanilang usapan dahil narinig nila na sinusubukang magsalita ni Nicola. Sinabi naman ni Juka sa ating bida na mukhang magaan daw ang loob sa kanya ng bata dahil ngumiti ito agad nung nakita siya nito. Dahil doon ay napangiti na lang si Lee at sinabi sa tatlo na kinagagalak daw sila nitong maging kaibigan at kapitbahay. Na loob ng napakaraming taon ay namuhay sa lugar na yun ang ating bida at si Yuki para siguraduhin nila na walang mangyayaring masama kay Nicola. Madami itong napansin pero ang pinakamalaking problema daw ng bata ay ang kanyang pagiging isang genius. Hindi kasi nito kaparehas ang ibang mga bata doon na puro laro lang ang nasa isip dahil simula nung natuto itong magbasa ay iyon na ang lagi niyang ginagawa. Inisip ni Lee na lagi niya itong nakikita kaya hindi daw siguro talaga madali ang mga pagdadaanan ng isang genius na tao. Pagdating ng gabi nung araw na yun ay makikita natin na nag-aabang si Milton sa harap ng kanilang bahay at mukhang hindi maganda ang mood nito. Hindi naman napansin ni Nicola na nandoon pala ang kanyang tatay kaya dahan-dahan itong pumapasok sa kanila para hindi siya marinig ng kanyang mga magulang. Pero, nagulat ito nung bigla na lang siyang nilapitan ng kanyang tatay at sinabi na bakit ngayon lang siya at nakikita din daw nito ang tinatago niya sa kanyang likod. Dahil doon ay dinala muna nito ang kanyang anak sa isang daungan at tinanong kung bakit ba niya sinasayang ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga walang kwentang bagay. Matalino daw si Nicola kaya alam na niya ang katayuan ng kanilang pamilya kaya ang pinag-aaralan daw dapat nito ay kung paano siya papalit sa kanyang posisyon sa trabaho. Alam naman nito na pinilit lang naman ng kanyang lolo ang kanyang tatay para maging isang pastor kaya tinanong nito kung yun ba talaga ang gusto niya. Hindi naman natuwa doon si Milton dahil ang inisip nito ay binabastos siya ng kanyang anak. Bago pa magsalita ulit ang kanyang tatay ay sinabi na sa kanya ni Nicola na electrical engineering ang gusto niya at ang sa tingin niyang mag-aalis sa kanila sa kahirapan. Nagulat ito nung sinabi pa ng kanyang anak na balang araw daw ay babaguhin niya ang mundo gamit ang kanyang mga imbento. Dahan-dahan namang tumayo ang lalaki at sinabi kay Nicola na ang mga makapangyarihang tao lamang ang may kapangyarihan para baguhin ang mundo. Habang umaalis ay sinabi nito na siya ang kanyang anak at isa lamang siyang hamak na pastor. Kaya, itigil na daw nito ang kanyang kahibangan at itapon na ang mga gamit niyang iyon dahil kung hindi ay siya daw mismo ang gagawa nito. Nung wala na doon si Milton ay napabuntong hininga na lang si Nicola at sinabi na lagi na lang itong nangyayari sa kanya. Tumingin ito sa kanyang mga gamit at sinabi na gusto na amang ipatapon ng kanyang tatay ang kanyang pangarap. Natigil naman ito sa kanyang mga iniisip nung bigla na lang may nagsalita at sinabing mukha siyang problemado. Ang nagsalitang yun pala ay si Yuki at sinabi pa nito na mukhang hindi maganda ang pinag-usapan nila ng kanyang tatay. Nalungkot naman doon ang bata at sinabi nito na hindi kasi naiintindihan ng kanyang tatay ang kanyang nararamdaman. Kaya, tinignan nito ang kanyang mga gamit at sinabi na uulitin na lang niya itong gawin pero sayang lang daw dahil isang taon kasi niya itong pinag-aralan at ginawa. Napatingin naman agad ito kay Yuki nung sinabi nito na meron siyang naisip na magandang ideya. Wala daw laman ang kanilang bodega kaya kung gusto niya ay pwede niya ito gawing secret base. Napasigaw naman agad ang bata sa sinabi ni Yuki dahil sa tuwa pero tinanong nito kung ayos lang daw ba ito kay Mr. Lee. Ngumiti naman sa kanya ang babae at sinabi na siya nga daw ang may ideya noon dahil natutuwa ito sa kanyang talento. Pinakita naman doon na merong nakatingin sa kanila na lalaki at parang meron itong gustong gawin.
Habang nag-uusap lang ang dalawa doon ng maayos ay makikita natin na palapit na ito ng palapit sa kanila. Nagulat na lang si Nicola nung bigla na lang itong tumakbo sa kanilang gilid at dinukot ang lahat ng kanyang mga gamit. Sinigawan naman agad nito ang lalaki at sinabi na ibalik daw nito sa kanya ang kanyang kayamanan. Nung nakalayo na sa kanila ang magnanakaw ay pumunta agad ito sa isang tagong lugar para tignan kung ano ang kanyang mga nakuha. Ang akala nito ay makaka-jackpot na siya doon dahil narinig niya na tinawag ito ni Nicola na kanyang mga kayamanan. Pero, napayuko na lang ito dahil puro sira-sirang kagamitan lang ang kanyang nakita kaya sinabi nito na sobrang malas daw talaga niya. Habang nanghihina ay iniisip nito na ang akala daw niya ay makakakain na siya ng masarap na pagkain bago man lang siya mamatay. Kaya, tumingin ito sa buwan at sinabi na hindi daw talaga patas ang mundo. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na nahanap na nila Mr. Lee ang batang magnanakaw. Habang nananaginip ito at tinatawag ang kanyang nanay ay pilit itong ginigising ni Yuki. Pero, nung nahawakan nito ang kanyang katawan ay meron agad itong naramdamang kakaiba. Sinabi nito sa kanyang boss na sobrang taas daw ng lagnat nito at hindi ito normal para sa ganong edad. Dahil doon ay tinignan agad ng ating bida ang status ng bata at nakita nito na meron na lamang itong 8 minutes para mabuhay. Hindi na alam ng babae kung ano ang gagawin kaya tinanong nito ang kanyang boss kung pwede ba nila itong dalhin sa ospital. Pero, kalmado lang nitong sinabi kay Yuki na kalimutan na lang niya ang bata dahil meron na lang din naman siyang 8 minutong lifespan. Hindi naman sumuko doon ang babae at sinabi na pwede namang pabagalin ng kanyang boss ang oras kaya pwede pa daw nila itong gawan ng paraan. Sinabi naman sa kanya ni Lee na huwag niyang kakalimutan na mas importante ang ninakaw ng batang iyon kesa sa kanyang buhay. Sinabi nito na pag may nawalang oras kay Nicola dahil sa pagkawala ng kanyang mga gamit ay nawawala din itong oras para sa time merchant. Seryoso nitong sinabi na wala na talaga siyang magagawa dahil hindi niya alam kung sino ang lalaking yun at kung magkakaroon ba ng epekto pag niligtas nito ang kanyang buhay. Pabulong namang sinabi sa kanya ng kanyang secretary na umaasta daw siya na parang isang god na mas angat sa lahat ng tao. Hindi naman ito masyadong narinig ni Lee kaya sinabi nito na bakit hindi niya ito sabihin ng diretso sa kanyang mukha. Dahil doon ay tinanong nito sa kanyang boss kung kailan pa siya naging malupit at nagkaroon ng malamig na puso. Tinanong pa nito kung ano pa ang punto ng pagkuha niya ng mga talentadong tao kung wala naman pala siyang pake sa mga normal na tao. Galit nitong sinabi kay Lee na hindi siya ang timekeeper dahil alam niya na meron pa rin itong konsensya kahit papaano. Dahil sa sinabing iyon ng kanyang secretary ay doon na siya nahimasmasan dahil naisip nga nito na parang nagiging kaugali na talaga niya ang timekeeper.